and to enslave people for 400 years? Papadala mo ako dun? Sino ba ako? Shepherd lang ako eh. Nagbabantay lang ng tupa, ng hayop eh. 40 years na ako sa desert, Lord, baka nalimutan mo. Ano bang alam ko dyan? Sino ba naman ako? Tapos papadala mo ako sa Israelites, ba't naman sila makikinig sa akin? Lord, iba na lang ipadala mo. Iba na lang, hindi ko kaya yan. Relate pa kayo? You know what's interesting dito? Kailangan ba ng Diyos si Moses para sagipin ang Israel? Ano sa tingin niyo? Yes or no lang po yun? No? Yes? Yes, no? Kailangan ba ng Diyos si Moses? Hindi niya ba kaya on his own? May isa nagsabi, kaya! Sino yun? Hindi kailangan ng Diyos si Moses. Isang ganun lang yan. Tapos. Hindi niya kaya. So anong matututunan natin dito? Tungkol sa Diyos? Hindi niya kaya, kaya niya. Hindi niya kaya, kaya niya. Kung hindi na pala niya kailangan, bakit pa niya gustong gamitin si Moses? Anong matututunan niyo doon? Pakinggan niyo to. Hindi ka kailangan ng Diyos. Hindi ka kailangan ng Diyos. Kasi nga, buo na siya eh. Wala siyang madadagdag kapag nakuha ka niya. Sa pagkatao niya. He is complete, He is perfect. Hindi ka kailangan ng Diyos, pero gusto ka niya. Let that sink in sa'yo. Hindi ka kailangan ng Diyos, pero gusto ka niya. Gusto ka ng Diyos. Gusto ka ng Diyos. This God wants a personal relationship with us. So paano sinagot ng Diyos tong si insecure na Moses? Lord, di ko kaya, ba na lang padala mo? Ang sinagot niya, God answered, I will be with you. In and this is your sign that I am the one who sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Ang sagot ng Diyos sa insecurity ni Moses at sa insecurity natin, I will be with you. I will be with you. Lord, hindi ko kaya, Sasamahan kita. I will be with you. Lord, di ko alam paano gawin eh. I'll be with you. Lord, wala akong masyadong alam, di naman ako nagtapos eh. I'll be with you. Lord, baka hindi ko matapos. I'll be with you. Lord, ang hirap niyan. Parang imposible. I'll be with you. Lord, hindi ko na kaya. I'll be with you. Kita niyo ba kung gaano ka-personal ang Diyos? I will be with you. Ang Diyos wants to be involved sa buhay natin. Hindi po siya distant. Hindi po siya malayo. Hindi po siya walang pake. As many people say or think. Si Moses trusted God and was victorious. So tandaan nyo to. Tandaan nyo to lagi. Hindi nakabase sa galing mo o sa karanasan mo. Or kung gaano ka katalino. Hindi nakabase dun. Saan nakabase? Presensya ng Diyos. So ang tanong, is God with you? Pero I think ang mas angkop na tanong is, are you with God? Are you with
Are you with God? Are you on His side? Yung buhay mo ba aligned sa Kanya? Kasi kadalasan ganito eh. Lord, ito yung plano ko. Are you on my side? Lord, ito yung gusto kong gawin. I-bless you po to. Kadalasan ganun tayo eh. Lord, itong mga plano ko dapat by this time, ganito na. At itong taon na to, ganito na. Lord, i-bless you po to. Hindi po ganun. It doesn't work that way. So let's evaluate. Let's evaluate. Sino ba ang Diyos? Ikaw ba? O ang tunay na Diyos? Ang Diyos. Pangatlong matutunan sa pangalan ng Diyos na I am. Ang Diyos ay may malasakit sa tao. God cares for His people. He is concerned sa welfare natin. Alam mo, kahit pimple lang, yung inaalala mo sa buhay mo, concerned ang Diyos doon. God is concerned with us. Tulungan niyo akong basahin to. 1, 2, 3, go. Pagkatapos, may na mga Egypt. Para dalhin sa mga mayaman. Anong sabi ng Diyos? Para dalhin sila sa kapahamakan. Para dalhin sila sa kahirapan. Para dalhin sila sa hindi niya alam kung saan.